Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, saan man pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, nanonood man po kayo ngayon ng live o replay, umaga man po sa inyo dyan, tanghali, hapon, gabi, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Bongo, Binirani, Basti Duterte. Away-away na. Ano? Away-away na, mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Yan. Totoo po ba ito? Hmm? Hindi ko lang kasi na-ready yung video, mga kabunyog, kasi nga syempre ang nag-live niyan mga mga DDS vloggers. Kaya makaka-copyright tayo niyan. Pero pinanood ko po, totoo po talaga na binira ni Baste si Bongo. Anong dahilan? Ay, kay Kabunyog Marlin LB sa Santa Cruz, Santa Cruz, California. Kay Kabunyog Bart Dong, magandang araw, magandang umaga, shout out. Kabunyog Mayet Cabanilla sa Pangasinan, si Kabunyog Emil Flores, Jefferson Chioco, kay Kabunyog Mira Inoue, si Rinel Escalante, good morning. Kumusta po kayo dyan sa South Korea? Kailan kaya ulit tayo makakabalik ng South Korea? Kay Nilin Luzano, good morning din po. Ayan, mga kabunyog, mga viewers natin yan sa Enzo Recto, YouTube channel natin. Okay? Saan ba nangyari yung pagbira ni Baste at exactly ano ba yung sinabi ni Baste? Doon po sa rally kahapon ng Maisog. Nagkaroon po ng rally ang Maisog. Alam naman natin yung mga rally-rally na yan nila Duterte, umiikot sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, nagrarally. Pati sa Japan, sa New York, nagrally na rin yan. Sa rally na yan, tinatawag nila yan prayer rally, pero hindi naman prayer political rally. Binibira nila dyan siyempre ang administrasyon ni Marcos. Ngayon, ginanap yung rally kahapon sa Pampanga, sa Angeles City. Hindi dumating si Digong, si Rodrigo Duterte, nagpadala na lang siya ng virtual message. Hindi rin dumating si Sara Duterte. Siyempre, ang mga nandun, sila Lorraine Badoy, nandun si Roque, nandun si Glenn Chong, pero, nandun din si Baste. Nandyan si Baste. Mukhang nakaano na si Baste na mag-iikot para dyan eh. Kung hindi man pwede ang kanyang ama na si Digong, si Baste. So ngayon, sa speech ni Baste, siyempre tinira ni Baste si Marcos Jr., si PBBM. Pero ang isa pang kapansin-pansin, doon sa tinira ni Baste, si Bongo. Si Bongo, mga kabutyog. Ay, kay Joel Jomo, good morning. Kay Joel Jomo, kay Batang Luzon ako. Hindi, ano po ito? Anong ano ito? Anong ano ito? Drama lang ba ito? Ha? Ako sa tingin ko, mga kabunyog, hindi drama ito. Pero yung away na yon, hindi naman malalim pa. Ano lang to, parang may halong hinanakit lang ni Baste kay Bongo. Hindi pa ito yung away na talagang magsasalpukan sila. Pero makikita na natin dito na ah, may hinanakit na ang Duterte sa mga kasamahan nila. ha? May hinanakit na ang mga Duterte. Bakit? Kasi siyempre, nasa Senado si Bongo. Kasama si Bato, si Tolentino, si Padilla. Sa laban na ito ngayon na talagang binibira na ng Marcos Romualdez ang Duterte, binibira si Sara, tinanggalan ng confidential funds. oh, si si Baste, delikado pang masuspend. Matunog na ito'y isususpinde. Kahit yung mga kakampi nila, si Kibuloy, may warrant of arrest na, nagtatago. oh, ang SMNI, sinuspindi rin, tinanggalan ng i-revoke yung prangkesa. Sa Senado na lang ang hinihintay. Nakalusot na sa Kamara yung revocation ng prangkesa ng SMNI. At halos ang mga governor, mayors, congressmen na kakampi nila, sinususpindi rin. Si Jubahib ng Davao del Norte, governor. Si Mayor Mike Rama ng Cebu, suspendido rin. So, sa mga nangyayaring ito, ang sinasabi ni Baste, dapat sila Bongo, nandyan sa Senado, magsalita rin. Ang sinasabi ni Baste, duwag ba kayo? Duwag ka ba, Bongo? Ang sabi ni Baste, ganito, kumpare kita, kumpare kita, pero ano yan? Ano bang ginagawa mo dyan?
Binuto ka ng mga taga Davao, binuto kita, binuto ka ng mga supporters ng Duterte. Pero sa ganyang ginagawa mo, mabuti pa pala, hindi ka namin binoto. Ah, napanood ko mga kabunyog yung video niyan. Kaya lang, hindi ko nga kasi maipanood sa inyo kasi makaka-copyright tayo eh. DDS vlogger yung nag-play nun. Pero ito yan oh. Oh, ito yon. Baste versus Bongo. Sana di ka na lang namin binoto. Hot ka? Yun. Yun ang patama ni Baste kay Bongo. Kasi syempre, si Bongo ano yan eh. Kumbaga talagang Duterte yan. Sabi ni Romulo Mendoza Mulong, drama lang nila yan, attorney, hindi totoo. Hindi, sa tingin ko, hindi siya drama. Totoo siya, pero hindi naman ibig sabihin niya na magkaaway na talaga si Baste at si Bongo. Kumbaga, hinanakit lang ito. Ibig sabihin, naghihinanakit lang ang Duterte, lalo na yung magkakapatid, si Sara, si Baste, at saka si Polong. Hindi pa si Digong. Kasi si Digong, hindi niya ba yan paghihinanakitan yan si Bongo. Kaya lang, naghihinanakit itong sila Baste, yung mga Duterte, yung mga lalo na yung mga anak, kasi siyempre inaatake sila ng kampo ni Marcos at ni Romualdez. So dapat, sa tingin nila, dapat magkampi-kampihan sila. Kasi ang nagsasalita lang sa mga rally ng Maisog, si Vic Rodriguez, si Glenn Chong, si Roque, sila Lorraine Badoy, sila Eric Celes, ayan, mga ano yan eh. At yan yung mga nagsasalita. So ang gusto rin sana nila Baste, siyempre, siguro yan din ang gusto nila Sara sa nila Pulong, yung magkakapatid na Duterte, ay mga tao kayo ng ng aming ama. Dapat suportahan nyo kami sa laban na to. Binibira na kami ng administrasyon. Nasaan kayo? Bakit hindi kayo nagtatanggol sa amin? Di ba? Yun yung hinanakit diyan nila Pulo, nila Baste. Kasi ang gusto ni Baste, siya nagsasalita siya. Nagtitribuna siya. Nagsasalita siya sa mga rally ng Maisog. Nasaan si Bongo? Nasaan si Bato? Nasaan si Tolentino? Nasaan si Padilla? Bakit hindi sila nagsasalita? Yun ang ano dyan. So yan ang issue dyan mga kabunyog, mga kababayan. Hindi pa naman yan away na malala, pero kumbaga, naghihinanakit itong mga supporters ng Duterte. Kasi, kumbaga, ang gusto nila ni Baste, grabe na ang ginagawa sa kanila. Sabi niya, yung ginagawa kay Kibuloy, sa SMNI, yung ginagawa sa kanya, na plano pa siyang isuspinde. Dapat, itong mga sila Bongo daw, magsalita. Pinatamaan niya si Bongo kasi, sabi niya, siyempre, ano yan eh, kumbaga, kanang kamay yan ni Digong. Ang laki rin naman ng pakinabang ni Bongo kay Digong eh. 'Di ba? Hindi naman yan magiging senador kung hindi dahil kay Digong. Ha? Kaya lang tama ka rin naman Kabunyog Ilinita Piring. Magre-re-elect kasi si Bongo sa 2025. Si Bato magre-re-elect, si Tolentino. Kaya makikita natin hindi sila pumapalag. Kailangan mag-playing safe sila. Unang-una, kailangan nila ng malaking pundong panggasto sa 2025 elections. Kailangan ni Bongo yan. Kailangan niya ni Bato. Kailangan ni Tolentino yan. Kung lalaban na sila kay Marcos, baka ang ibigay sa kanilang budget sa 2024. Ngayon, pag-uusapan ngayong 2024 ang budget sa 2025. Ngayon, baka ang ibigay sa kanila ay kaunti lang. Kailangan nila ng budget kasi magre-re-election sila sa 2025. So kailangan ni Tolentino ng budget, pera, kailangan din ni Bongo, ni Bato. Marami ng pera si Bongo, sila Bato, pero ayaw nilang galawin yung pera nilang nakuha nung panahon ng presidente si Duterte. Gusto nila makakuha ng bagong pera na naman ngayon kay Marcos para yun ang gastusin nila. Ngayon, kung lalaban sila sa Marcos, lalaban sila kay Romualdez, ay baka wala silang abutin o kung may abutin man, kunti. Ay kailangan nga nila ng pundo kasi magre-re-eleksyon. Ayaw nilang galawin yung dati ng perang nakuha nila noon. O live ito, Kabunyog Jetro Montero. Kaya yan. Kaya nga 'di ba, nung magkaroon ng pagbabago sa Senado, kaya nga ang biktima niyan si Subiri. Kaya 'di ba diniscuss ko yan ng maraming beses, ang hinanakit ni Subiri, bakit naman kasamahan siya ng Duterte at sumuporta siya kay Bongo, kay Bato
sa investigation ni Bato doon kay Morales, bakit naman hindi siya sinuportahan ng mga senador ni Duterte? In fact, si Bato, si Tolentino, si Bongo, si Padilla, mas sumama pa kay Escudero. Kaya 'di ba may hinanakit si Subiri doon. Ngayon, si Tolentino talagang una yan, susuporta talaga yan kay Escudero. Pinangakuan siya eh. Ano bang pinangako kay Tolentino? Gagawin ka naming majority floor leader. Pero bitbitin mo si Bato, si Bongo at si Padilla. Oh, anong ginawa ni ano? Anong ginawa ni Tolentino? Kinumbinsi. Si Padilla nakumbinsi niya, di madali lang naman 'yon. Pero si Bongo, kailangan umistan si Bongo. Kasi si Bato, susunod na yan kapag in-invoke na nila yung kanilang agreement. Ang agreement nila, kapag may puposisyonan sa Senado na importante, halimbawa silang apat na mga PDP laban, ang usapan nila, kung ano yung stand ng majority, sasama yung lahat. Ay nagdesisyon si Tolentino na sasama na kay Escudero kasi pinangakuan gagawing majority floor leader. Nakumbinsi si Padilla, di may dalawa pang natira, si Bato at si Bongo. That 2-2. Ngayon, ang mahirap kumbinsihin si Bato kasi siyempre ang loyalty ni Bato na kay Subiri. Kasi pinayagan nga siyang magkaroon ng pagdinig sa kay Morales eh. Ha? Ano yun, pinayagan yun ni Subiri. So ngayon, ang problema na lang, paano makukumbinsi si Bato? So ang susi diyan si Bongo. Si pag pumayag na si Bongo, di tatlo na sila. Si Tolentino, si Padilla, si Bongo. Paglapit ngayon kay Bato, tatlo na kami, majority na. Ang usapan natin kung anong stand ng majority, sasama ka. Sasama ang isa o ano. So sumunod na si Bato. 'Di ba? Kaya nga ano rin eh, galit din si Subiri kay Bato, may hinanakit din eh. Bakit naman sumama ka pa diyan? Pero yun na nga, ang totoong laro doon, kailangan nila Bongo, nila Bato, nila Tolentino ang pera para sa re-election nila sa 2025. Kaya hindi sila masyadong bumabanat sa administrasyon ni Marcos. Bagamat Duterte sila, pero playing safe sila eh. Hindi nga sumusuporta si Bongo doon sa pagdinig ni Bato, di ba? Sa maraming issues, playing safe si Bato. Si Bongo na ano yon, napapansin niya ng mga Duterte at supporters ng Duterte. Bakit ganyan si Bongo? Si Tolentino, pinag-iinakitin na rin nila yan. So ngayon, ang sabi ni Baste, naduduwag ba kayo? O ikaw ba, Bongo? Sabi niya, Bong, naduduwag ba kayo? Paglaban nyo ang Duterte. Yun ang Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung ano ngayon, sitwasyon ngayon. Anyway, basahin nga natin ito. Lakihan natin to. Alisin muna natin yung title. Lakihan natin tong ano to para mas makuha natin yung context dito. Ayan. Ayan mga kabunyog, yan o. Ayan. AKB Express News. Tila may babala si Davao City Mayor Baste Duterte kay Senador Bongo dahil sa pananahimik nito sa mga issue na may kinalaman sa Davao maging kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Yun yung hinanakit nga ni Baste. Narinig ko po yung buong video. Ang hinanakit ni Baste, Bongo, bakit ganyan ka? Bakit ka na nanahimik? Kasi tinitira na ang Davao, tinitira na ang Duterte. Bakit hindi ka kumakampi? Bakit tahimik ka? Bakit hindi ka nagsasalita? Anyway, ano yan mga kabunyog? Ang dahilan talaga dyan, playing safe si Bongo kasi delikado sila sa 2025. Ano yan mga kabunyog? Kaya lang, syempre, hindi yan ano sila Baste. Para sa kanila, hindi maganda yan. Magsalita ka. Ang warning ngayon ni Baste, baka hindi ka nasuportahan ng mga taga Davao o ng mga DDS. Delikado nga yan kung ganyan. Anyway, si Digong dyan ang si Digong dyan ang magpapaliwanag sa mga supporters. Sasabihin ni Digong dyan, wag nyo nang anuhin si Bongo, wag nyo ganyanin sa kasibong Bato. Atin pa rin yan. Di ba minsan nagsalita na yan si Duterte? Sabi ni Duterte, wag niyo kayong mag-alala kay Bato, tao ko yan. Sa bandang huli, ilalabas niyan ang totoo doon sa investigation kay Morales. Pero wala ring nangyari.
Hindi naman lumabas yung totoo. Bigo si Duterte. Natanggal pa si Zubiri. Ha? Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yan po ang context ng ano na yan. So, may away, seryoso ba yung away nila na yan? Hindi pa naman yan napakaseryoso. Hindi pa niya nabubuwag ang saka si Duterte, si Digong, hindi niya hahayaan naman na hindi manalo si Bongo. Kaya lang, syempre, nagsasalita yan si Baste, personal niyang nararamdaman. Hinanakit niya yan. Hinanakit niya yan. At yan din yung nararamdaman ng ng mga DDS. Kasi nga ang mas vocal lang na nagsasalita sa mga rally ng Maiso si Roque, si Vic Rodriguez, yung sila Badoy, sila Celes ng mga SMNI, si Glenn Chong. Oh, yan yung at hindi nila nakikita na sumusuporta sa kanila sila Bongo, sila Bato, sila Tolentino, sila Padilla. Mas naghihinanakit ngayon si Baste kay Bongo kasi syempre tanang kamayan ng kanyang ama eh. Sa kagrabing pabor ang binigay nila diyan, yumaman din ng todo si Bongo sa pwesto. Oh, yan na. Ha? Yan na mga kabunyog. Simula na ito ng hiskisan. Pero hindi pa po yan away talaga na mahahati na ang Duterte. Hindi pa po. Saka sa bandang huli, irarally niya ni Duterte, ni Digong, ang mga supporters ng DDS. Huwag niyong ilalaglag si Bongo. Huwag niyong ilalaglag si Bato. Huwag niyong ilalaglag si Tolentino. Yan yung dyan, mangyayari dyan. Anyway, ito po ang ating naging topic ngayon dito po sa ating magandang araw, Pilipinas at Mundo. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.